Nagsimula ngayong araw ang paglilinis sa Senate Session Hall at iba pang opisinang natupok ng apoy na sumiklab sa establishmento kahapon. Pinabulaanan din ni Senate President Tito Soto ang balita na kabilang umano sa mga natupok ang mga ebidensyang hawak ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ang mga detalye sa report ni Raymond Dadpaas. Ikinasara ang puspusang paglilinis sa Senate Session Hall at sa third floor ng Senado kung saan nagkaroon ng sunog kahapon. Bahagi ito ng naisin ng liderato ng Senado na matuloy ang sesyon ng Senado bukas kahit pa holiday sa lungsod ng Pasay dahil maigpit ang kalendaryo na kanilang sinusunod para matapos ng pagtalakay sa 2026 national budget. Target ng liderato ng Senado at ng Senate Committee on Finance na matapos ito ngayong linggo. Noong nakarang linggo ay tinapos na ang plenary budget deliberations at ngayong linggo ay period of amendments bago aprobahan sa second reading patungo sa third reading. Sa anunsyo na ipinalabas ni Attorney Renato Bantog Jr. na siyang Secretary to the Senate, mga empleyado lamang mula sa 9 na opisina sa Senado ang obligadong pumasok bukas upang umasiste sa Senate plenary. Dahil nataon na bukas ay holiday bilang pagdiriwang sa araw ng Pasay, alinsunod sa Republic Act number 11140. Kahapon ay nasunog ang Legislative Technical Affairs Bureau sa ikatlong palapag ng Senado kaya't kailangang ayusin ang mga binasag salamin ng bintana nito. Nagresulta ito sa pagkabasa ng Senate Session Hall na nasa tapat nito sa second floor. Naunang itinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga haka-haka na pati ang Secretariat ng Senate Blue Ribbon Committee ay nadamay sa sunog dahil malayo ang nasabing opisina sa nasunog na Legislative Technical Affairs Bureau na pinamumunuan ni Director Jim Rico Hermoso. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa kontrobersyal na flood control anomaly. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.